Nag-deliver din daw si Bernardo ng pera para kay Senador Nancy Binay. Pero hindi ito personal na tinanggap, kundi ang staff ng senador na may pangalang Carlene ang tumanggap. Upon full recollection, there were 2 deliveries. The first delivery amounted to 340 million at a house in Horseshoe Village, Quezon City. And the second delivery amounted to at least 200 million at another house, but also in Horseshoe Village, Quezon City. After the second delivery, Carlene told me, "Kinuha na ni Sir, salamat raw. Hindi ka raw kakalimutan sa Makati." The Sir refers to the husband of Senator Binay. Dating DPWH at ngayon Senador Mark Villar, bahagi rin sa salaysay ni Bernardo. I was appointed Assistant Secretary of DPWH by former President Rodrigo Duterte in 2016 during the term of DPWH Secretary Mark Villar. As Assistant Secretary for Operations, I was assigned over the Visayas regions. While I was Assistant Secretary for Operations, I was introduced to Carlo Aguilar, a cousin of Mark Villar. Yusek Cabral was already the Undersecretary for Planning Service when I became Assistant Secretary. As Undersecretary for Planning Service, Yusek Cabral was working closely with Mark Villar for the allocation, listing and budgeting of all the DPW's infrastructure projects. Bukod sa mga nabanggit na mga dati at kasalukuyang senador, may 20% rin daw na commitment na nakalaan kay dating Senador Grace Poe na umano'y idinaan sa isang kontraktor. Habang si dating Senador Sonny Angara may tinanggap rin daw na kickback na idinaan sa dati nitong staff na si DepEd Yusek Trigiv Olivar. Pinangalanan din sina Congresswoman Mitch Kahayon Uy, Congresswoman Rita Robes at Congressman Zaldico. Nagpadala naman ng kani-kanilang mga pahayag ang mga iginawit ni Bernardo. Git ni Poe, hindi siya kailanman na-involved sa korupsyon at umaasa siyang sisilipin ito ng DOJ. Sinusuportahan niya ang mga isinasagawang investigasyon, kaya siya rin ang isa sa mga unang umattend ng ICI proceedings. Sinabi naman ni Makati Mayor Nancy Binay, tahimik na siyang nanunungkulan sa kanilang lungsod at pinabulaanan ang pag-uugnay sa kanya. Wala rin anya siyang empleyado na kayang gawin ang mga ibinapato sa kanya. Tinawag naman na malaking kasinungalingan ni Villar ang paratang ni Bernardo. Hiling niya sa publiko, huwag agad husgahan ng isang tao base sa iisang affidavit lang. Pinabulaanan din ni Angara ang pagdawat sa kanya. Git niya, hindi niya siya naging bahagi ng korupsyon sa loob ng 21 taon niya sa gobyerno.